So dito po sa ating Range Rover na ginagawa mga GM, magkakaroon tayo ng kunting rito, no? Kaya tapusin niyo yung aking video para magkaroon kayo ng idea. So ito yung kanyang bagong brake pads. Yan, kung makikita nyo, may liter by liter yan mga GM. Letter V, H, O, key. So meaning, yan, isa pong Range Rover yung ating gagawin. Yan, napakaganda ng itong sakyan na ito mga GM. Ito yung kanyang loob. Bagong bago pa siya, 2024 model. Ito yung kasama ko pala. Bali pinaano ko sa kanya sa lifter at gagawin namin. Sasamahan niya ako sa paggawa para mabilis at kukunin ng customer ito kasi. So dito po sa ating Range Rover na ginagawa mga GM. Ito. Yan, i-lifter natin. Magpapalit tayo ng front brake pads. Tapos itong kanyang front rotor disc ay niresurface po natin yan para makinis po siya at walang vibration at walang ingay. Tapos titignan din natin itong kanyang mga fins dito kung gumagalaw ba siya. Baka mamaya i-stack up yan hindi maganda pagka stack up. Kailangan na i-lubricate natin yan mga GM. Tapos yan po yan. At lilinisan natin yung mga yan. I-lubricate natin. Tapos ito pala, magkakaroon tayo ng kunting rito, no? Kaya tapusin niyo yung aking video para magkaroon kayo ng idea. So ito yung kanyang bagong brake pads. Yan, kung makikita nyo, may liter by liter yan mga GM. Letter V, H, O, key. So meaning, ito, tapos may outer siya dyan, tapos mayroon siyang inner. Kaya hindi pwedeng magkabali-baliktad po yan mga GM. Itong letter V, dito tayo sa right side dito, sa outer ng right side dito, sa kanan, no? Saka itong letter H na inner, yan po yung magkapares. Yan yung magkapares sa right side. Tapos ito naman, doon sa left side sa harapan, yung letter O saka letter K. Inner saka outer. So ayan po, no, sana nagkakaroon kayo ng konting idea o dagdag kaalaman, lalo sa mga kapwa kong mekaniko, sa mga gumagawa ng mga itong Range Rover o Land Rover na sasakyan, no? Yan. Isa itong VIP customer natin. So ayan po, at nire-resurface pa po ng kasama ko yung rotor disc niya sa likuran at saka dito sa harap sa kabila. Yan dito kasi tinanggal, tapos magpapalit tayo ng brake sensor, no? Ito, brake pad sensor, pinalitan natin yan, bago yan kasi kailangan palitan po yan mga GM. So ayan, ikakabit muna natin kasi itong luma nya yan, pudpud na siya ubos na siya, yan, manipis na siya mga GM, kaya kailangan talaga natin palitan. So ayan po, sana nagkaroon kayo ng idea dito sa maiksi kong video at like and share po yung ating mga videos para marami makapanood at marami magkaroon ng idea. So ayan na po siya, naikabit na po natin yung ating bagong brake pads. Yan, kung makikita nyo. Tapos yung bolt nya dito mga ka-GM ay magkasama na po yan dun sa isang box na bago natin, no? Yan, saka dito sa taas. Yan siya, yun yung outer letter V dito sa right side. Tapos dapat yan, gumagalaw yan, no? Yan, kasi nilubricate natin yung mga pins nya rito, sliding pins. Yan po, saka dito sa ilalim. Tapos yan, makinis siya kasi nga bagong resurface natin yung kanyang rotor disc. So ayan siya. So ayan po, dito sa left side kasama po yung kanyang brake pad sensor. Dito sa Range Rover yan. Bago na yan, pinalitan din natin yan. Yung kanyang brake pad sensor. Tapos kung makikita niyo, kaya hindi pwede magkabaliktad yung kanyang brake pads kasi may arrow siya mga ka-GM. Ito, saka yung letter. Doon sa kabila, letter V saka H. Dito naman, letter K saka O. Yan, may arrow siya dyan, Tapos outer, may tatak yan. Kaya hindi pwede magkabaliktad. So, ayan po. At ito, may reset din sa kanyang instrument cluster ito. Pagka hindi makuha sa instrument cluster, doon natin i-reset sa scanner natin, no? Yan, sa Range Rover. So, ayan. Tapos itong kanyang tire bolt dito, yung kanyang mga nut, ay ito, mayroon siyang special lock dito, no? Yan, yung isang piraso dyan. Meron din sa lahat ng gulong nito kasi medyo mahal yung gulong nito mga ka-GM, kaya kailangan may special nut siya dyan na lug bolt, no? So ayan.